bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV itong video na ito. Like and share, 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ang mga cellphone po ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, may bago tayong uploads, o kung nagla-live itong channel na ito. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin natin itong video na ipapakita ko sa inyo na itong si VP Sara at itong si Senator Amy Marcos ay nagkikita at may pinag-usapan. Okay? Wala namang importanteng impormasyon na dapat natin itong pakinggan, pero ipapakita ko sa inyo ito because marami po tayong hindi nalalaman na pinag-usapan nila. Okay? Malalim ito eh. I-analyze nyo lang ang video. Nagkita sila, nag-usap sila, ano kaya ang kanilang pinag-uusapan, at bakit kailangan silang magkita. Sa halip ng maraming nagaganap na si Tatay Digong ay napunta na doon sa The Hague, no? Binatikos na ni VP Sara yung si BBM, no? Yung pinahukay, huhukayin ko yung tatay mo, itatapon ko yan. Ang dami nang nangyari, di ba? Pero bakit sila nakikita pa rin at bakit hanggang ngayon magkaibigan pa rin sila? Okay, ito yung video ipapakita ko sa inyo ha. Kayo nang humusga. This video tells 1,000 words. Ito, panoorin nyo. Ayan, si VP Sara yan. Yung lumalakad. Ay, grabe! In-invite kayo sa So sa nakikita ko dyan, si Senator Amy at itong si VP Sara, kahit saan silang lugar na magkasama o magkita, they are comfortable with each other. Anong ibig sabihin? Meaning to say, kung komportable sila sa isa't isa, si VP Sara po ay hindi siya takot na magprangka kung anong sasabihin niya kay Senator Amy. At ito naman si Senator Amy Marcos, kung komportable siya kay VP Sara, ang mangyayari po is merong mga eksena na hindi siya maiilang na magkwento o magsabi ng mga sikreto dito kay VP Sara. Okay? Yun ang interpretasyon ko dito play. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-dami ka. So many people talaga. Tapos sabi ko, kaya mo na sa hospital, ginagawa mo siya. Tapos sabi, wala yan, ganyan. Tapos kain siya, kain na, puro mga dugo. Gross! I'm not so sure kung sino ang pinag-usapan nila dito, but Senator Amy Marcos is speaking about may na hospital na may dugo yung ilong at tapos ginanon. I don't know kung sinong ibig niyang sabihin dito Sino ba itong taong ito? Di ba? Noong si VP Sara, tumingin siya sa nagvi-video sa kanila. Tumingin siya, parang sabi niya, dito lang ako, iwanan nyo na kami. Meaning to say, that is a signal na iwanan nyo na kami kasi may pag-uusapan kami na importante na hindi po pwedeng i-video nyo. Okay?
So, ang nangyari, lumakad na yung nagvi-video. Tapos, umupo si Senator Amy Marcos at umupo na rin si VP Sara. Okay? To make the long story short, meron silang pinag-usapan na hindi natin alam. Okay? So, bakit ko ba ito pinakita? Yan ang malaking tanong ngayon, ha. Bakit ko to, ano ko muna, ha? Bakit ko to ipinakita? Kasi, duda ako rito na itong si Senator Amy Marcos at itong si VP Sara, lagi na itong nagkikita, lagi na itong nagkukwentuhan kung anong mga plano nila, kung ano yung mga hinanaing nila sa isa't isa. Nagprangkahan yung dalawa. At alam ko, no, na itong si Senator Amy Marcos, wala siyang mapapala kung papanig siya sa kanyang brother na si BBM. Wala siyang mapapala doon. And alam ko na itong si Senator Amy Marcos, matalino rin ito eh. What do I mean by matalino? Matalino sa politika. Alam niya na nanalo sila ng kanyang kapatid. Siya nanalo bilang senador, si Bongbong Marcos nanalo bilang presidente ng Pilipinas, ay dahil kumakapit sila sa mga Duterte. Tandaan natin yan, ha. Kaya hanggang ngayon, yan ang pinanghahawakan ni Senator Amy, na ayaw niyang makipag-away dito kay VP Sara. Kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit awayin pa ng awayin ng mga Duterte itong mga Marcos, si Senator Amy, wala yan. Hindi yan kukontra sa mga Duterte. Hindi yan kukontra sa mga Duterte. Wala siyang mapapala kung magkukontra siya sa mga Duterte. Wala siyang mapapala. Kasi bumalik ang pangalan ng mga Marcos dahil sa mga Duterte. Tapos kukontrahin niya, wala. Mas lalong babagsak. Alam naman natin, sira na yung pangalan ng mga Marcos. Di ba? Sira na sila. Bumalik lang ang kanilang pangalan dahil sa mga Duterte. So, yan ngayon ang pinanghahawakan ni Senator Amy. Okay? Na, wala. I would rather come close to the Duterte because ito na yung sinimulan ko. Ito yung pagbabalik ng mga Marcos. Itong si Bongbong Marcos, ang hindi ini-expect ni Senator Amy Marcos na mag-away itong si VP Sara. Hindi niya in-expect ang magiging mangyari kay BBM at ni VP Sara. Hindi niya in-expect. Hindi in-expect ni Senator Amy Marcos na tatrahido rin itong si VP Sara ni Tambaloslos. Di ba, kung matatandaan natin, si Tambaloslos ang unang may ginawa na nagalit itong si VP Sara. Alam naman natin itong si VP Sara, ayaw ito makipagplastikan eh. Di ba? Kaya, ito yung analysis ko ngayon. Si Senator Amy Marcos, ako, sa totoo lang, ayoko ring iboto si Senator Amy Marcos eh. Ayokong iboto siya. Kahit inendorso siya ni VP Sara bilang senador, na alam naman natin na makakatulong talaga itong si Senator Amy kapag siya ay magiging senador. Pero dahil sa ginawa ng kanyang kapatid, ayaw ko siyang iboto eh. Ayaw ko talaga siyang iboto. Pero itong pag-uusap ni Senator Amy at ni VP Sara, hindi ito I know na hindi nila maiiwasan na mapag-usapan ang impeachment niya, si VP Sara. Kaya duda ko rito eh. Alam kasi ni VP Sara na kung i-endorso niya si Senator Amy, makakatulong ito si Senator Amy sa Senado sa kanyang impeachment na hindi naman lahat si Amy lang ang makakatulong kasi kung marami ring mga kumakampi dyan ni VP Sara sa Senado,
Pero, ito kasing si Senator Amy, mahirap itong gibain ng administrasyon eh. Especially na ito ay kapatid ng presidente. Ayan, kinakalculate na yan ni VP Sara eh. Okay? So, yun po. Ngayon, ayokong pangunahan itong si Senator Amy at si VP Sara. Meron pa itong malalim na mga plano, malalim na pinag-usapan na sila lang dalawa ang nakakaalam. Sa totoo lang. Sila lang dalawa ang nakakaalam, sila lang dalawa ang may hawak nito. Okay? So let's leave it that way. Let's leave it that way. Dawn must be dead, dawn must be dead. You must be dead, dawn must be dead, dawn must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada. Bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.